pag-uusapan ngayon ay mababasa po natin sa aklat ng Juan, chapter 20, verse 24 to 29. Nakahanda na po bang makinig ang lahat? Amen. 1:20, 24 to 29. Ngunit si Thomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang tagiliran." Ang kanyang tagiliran. 26. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." 27. At sinabi niya kay Thomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." 28. Sumagot si Thomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniwala." Tayo po ay umuko at manalangin. Dakila naming Diyos, purihin ka. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo upang kami ay makapakinig at makapag-aral ng salita na nagbibigay ng buhay sa aming mga kaluluwa at sa aming espiritu. At dalahin namin na kami makasumpong ng kapayapaan at kalakasan na nagmumula sa iyong presensya. Salamat sa iyong banal na espiritu na siyang tumutulong sa amin upang aming maunawaan ang iyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa bagang ito ay paano mapagtagumpayan ang pag-aalinlangan. Sino po rito yung mahilig mag-alinlangan? Sa ibang salita, pwede rin po nating gamitin yung pagdududa. Sabihin nyo nga, pagdududa. Sino dito yung madalas ay nagdududa sa Panginoon? Sino dito maraming duda sa Panginoon? Ito rin po yung tinatawag natin na doubt. Amen? Sabihin nyo nga po, doubt. At tatagilin po kasi yung barko eh. Lahat kayo nandito. Sininang lang nandito sa kabila eh. Yung iba po pwede rin lumipat dito, ano? Parang kung gusto nyo po na para balance po tayo. Dito talaga sila lahat nagsama-sama eh. Ayan. Okay? So, ituloy po natin. Ang ating pag-uusapan ay kung paano mapagtagumpayan ang pag-aalinlangan. Sa buhay po natin, marami po tayong mga alinlangan. Amen? Ano po ba ang ibig sabihin ng doubt o pag-aalinlangan? Ayon po sa diksyonaryo, ito po ay pag-question sa isang bagay. Kawalan ng katiyakan, kawalan ng kumpiyansa. Hindi ka naniniwalang mangyayari. Tama po. Maraming mga bagay sa buhay natin na kino-question po natin ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Lord, bakit ginawa mo kung ganito? Bakit ako pinanganak na mahirap? Bakit yung nanay at tatay ko hikahos? Yun po ay isang pagpapakita ng doubt o pag-question sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Nag-aalinlangan ka. Bakit ganyan ang iyong sitwasyon? Amen? Ano pa yung sabi doon? Kawalan ng katiyakan. Hindi ka sure kung saan ka tutungo.
Lord, saan ba talaga papunta yung buhay ko? Tama? O minsan nawawalan tayo ng kumpiyansa. Sabi niyo, kumpiyansa. O sa English, confidence. Tama, di ba? Pagka may doubt ka sa isang tao, sa isang bagay, nawawalan ka ng confidence. Wala kang kumpiyansa. At kung minsan, ito po ay nagagawa rin natin sa Panginoon, na tayo ay nawawalan ng confidence sa Lord sa buhay natin. Hindi tayo naniniwalang kaya niya mapangyari yung mga bagay sa buhay natin. Ang nangyari po kay Thomas ay isang halimbawa ng pag-aalinlangan. Sapagkat hindi siya makapaniwala na si Jesus ay muling nabuhay. Amen? Sa katotohanan po, matinding pag-aalinlangan ang tumama kay Thomas. Marahil sobra siyang na-shock sa mga pangyayari sa Panginoong Jesus. Isipin nyo na isa kayo sa mga alagad katulad ni Thomas. Nakita nyo lahat ng milagrong ginawa ng Panginoon. Nakita nyo na siya ay may binuhay na patay. Yung kanyang kaibigan na si Lazaro. Nakita nyo yung lahat ng himala na ginawa niya, pinagaling ang mga may sakit. And then suddenly, siya ay pinarusahan. At kitang-kita ng dalawang mata mo na siya ay ipinako sa krus. At nakita mo rin na siya ay tinusok ng sibat sa kanyang tagiliran. Kung ikaw ay isang tao na literal mag-isip, iisipin mo, ay wala na, patay na talaga. At pagkatapos siya po ay ipinasok doon sa tomb. Doon po inililibing yung mga patay. Pagka may kaya-kaya po ang isang tao, doon po yun inihihimlay sa tomb. Yung mga may kaya lang po yung nakaka-afford nun. Okay? So, yung isa pong mayaman ang nag-sponsor sa Panginoong Jesus. Nung tomb na si Joseph. Ako hindi po ako nagkakamali. Si Joseph po Arimathea. Siya po yung sumagot. Sabi niya, doon na lang ihimlay ang Panginoon. Marahil si Joseph po ay isa sa mga tagasunod din ng Panginoon. At doon po ay sobra po niyang dinamdam ni Thomas itong pangyayari. Hindi niya malimutan yung pasakit na dinanas ng kanyang Panginoon. At naalala pa rin niya yung mga pako sa kamay ni Jesus. Sariwa pa rin sa kanya yung duguan na itsura ng Panginoon. Kitang-kita niya kung paano sinaksak ng sibat ang tagiliran ng Panginoon. Kaya nung mga sandaling yun, siya po ay kumbinsido na talagang patay na si Jesus. Wala na ang kanyang Mesiyas. Si Thomas po ay kilala din bilang the Doubting Thomas. Subalit nais ko po makita natin na hindi po siya nanatiling nagdududa o nag-aalinlangan sa Panginoon. Sa katotohanan po, siya po yung isa sa pinakaunang nagpahayag sa pagka-Diyos at Panginoon ng Panginoong Jesus. Amen? Paano po ba natin mapagtatagumpayan ang pag-aalinlangan o doubts sa buhay natin? Una po, tukuyin po natin ano ang dahilan ng iyong pag-aalinlangan. Bakit ka nag-aalinlangan sa Panginoon? Sabi dun sa verse 24, ngunit si Thomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Sabi po ng mga theologians, may mga teologo, dinala lang ni Thomas mag-isa yung kanyang labis na kalungkutan. Sino dito nakaranas na nung sobrang lungkot tapos mag-isa ka lang? Di ba? Yung nag-iisa ka, yung nagmumukmo ka dyan sa isang tabi, wala kang ibang makausap, walang umaasikaso sa'yo, wala man lang nagtatanong sa'yo, uy, kamusta ka na? Di ba? Ganito po yung nangyari kay Thomas. After all
nung nangyari sa Panginoong Jesus na nakita nila, lahat po sila ay na-shock dun sa pangyayari. At marahil si Thomas po hanggang mga oras po na ito, yung mga sandali po na yun, siya po ay nandun pa rin sa state of talagang traumatized. Na-trauma sila sa nakita nilang nangyari sa Panginoon. Amen? Alam nila na ang Panginoon walang ginawang masama, pero dinanas lahat ng pasakit. Kapag ka po tayo, mas maaari tayong tamaan ng mga pag-aalinlangan kapag tayo po ay nag-iisa. Amen? Ulitin ko. Mas maaari po tayong tamaan ng pag-aalinlangan kapag tayo ay nag-iisa. Kapag hindi na tayo nakikipag-fellowship sa ibang mananampalataya, mas vulnerable tayo sa atake ng kaaway. Sabihin, mas prone ka sa atake ng kaaway kapag ikaw ay nag-iisa. Amen? Doon ka aatakihin ng kaaway. Ang pinakaunang naitala na pag-atake ng kaaway sa tao ay naganap sa hardin ng Eden, kung saan ay dinulot niya na mag-alinlangan sa salita ng Diyos ang pinakaunang tao sa mundo, si Adan at si Eva. Sino ang inatake niya sa dalawa? Di po ba si Eva? Tumempo siya na si Eva nag-iisa dun sa hardin. Saka po siya pumasok. Sabi dun sa Genesis 3 verse 1, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Di ba kanina sabi natin, ang isa sa definition ng doubt o pag-aalinlangan ay to question. Kino-question mo yung katotohanan ng isang bagay. Ganito pa rin po ang taktika na ginagamit ng kaaway hanggang ngayon. Naglagay siya ng question sa isip ni Eva. Anong sabi niya? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain? Ganyan po kadalasan ang taktika ng kaaway. Talaga bang sinabi ng Diyos? Talaga bang yun ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Diba? Ito po ang pangunahing taktika ng kaaway, yung bigyan tayo ng pag-aalinlangan sa salita ng Diyos. Yung ilalagay niya sa iyo, sa isip mo, na questionin yung pagtitiwala mo sa Diyos. Ilalagay ka niya sa isang sitwasyon o sa isang pag-iisip na magkakaroon ka ng question dun sa mga salita ng Diyos na narinig mo. Yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo. O di ba sabi ng Diyos sa'yo, bibigyan ka niya ng buhay na masagana at kasiyasiya. Bakit ganyan ka ngayon? Bakit ka naghihirap? Bakit ka nagdurusa? Talaga bang yan ang sinabi ng Diyos sa iyo? Diba? Yan marahil ang nagiging pag-atake ng kaaway sa atin sa mga panahon po na ito. At pansinin din po natin na mag-isa lang si Eva nang siya ay tuksohin ni Satanas. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pag-iisa. Yung bang wala ka ng iba, hindi ka na humihingi ng tulong sa ibang tao, kinakaya mo lahat sa iyong sarili. Na wala nang umaalalay sa iyo. Yan po yung napakadelikadong sitwasyon sa ating buhay. Hindi ka na naghahanap ng kalakasan na nagmumula sa kapatiran. Na hindi ka na nag-church. Mas madali kang magiging target ng kaaway kapag parati kang mag-isa. Kapag hindi ka na umaattend ng mga fellowship, ng cell group, ayaw mo na magpakita sa iyong cell leader o sa pastor mo. Ayaw mo na magpa-disciple.
Sinasabi mo sa iyong sarili, basta ako, nagbabasa naman ako ng Bible, basta ako, nagpe-pray naman ako. Kahit di ako nag-church, baka nga mas okay pa ako kaysa sa mga tao dun sa church. Di ba? Yan po yung napakadelikadong kalagayan ng isang tao bilang Kristiyano. Yung siya ay nag-iisa na lang. Yan po ang gusto atakihin ng kaaway. Pansinin niyo po, kapag ang isa sa mga kawan ng tupa nalalayo, siya po yung mas delikadong atakihin ng mababangis na hayop. At sabi po sa aklat ng Pedro, ang kaaway ay laging nariyan at umaatungal na parang isang leon. Naghahantay ng kanyang masisila. Sino ang kanyang sisilain? Yung bang marami, nakumpul-kumpul, nagsasama-sama? Sino mas madaling atakihin? Yung marami o yung kokonte? Di ba yung mas kokonte? Lalo na yung nag-iisa. Kaya kapatid, mag-ingat ka. Lalo na yung ikaw ay sugatan. Sugatan ka na, nag-iisa ka pa. Kawawa ka sa kaaway. Ang tingin niya sa'yo, ulam na to. Ang tingin sa'yo ng kaaway, uy, masarap na tanghalian to. Di ba? Kasi nag-iisa ka eh. Easy target ka na ng kaaway nun. Pero kung ikaw ay may kasama, ay, di ba, magdadalawang isip ang kaaway sa'yo. Ito, ano to? Di ba? Maraming, ano to eh, maraming kakampi to. Maraming tumutulong dito, maraming tong tagapagtanggol. Kaya alam niyo po, napakahirap maging isang pastor. Kasi problema ng lahat, problema din yun. Pero pag yung pastor may problema, problema lang niya. Yan po yung isang napakalungkot na kalagayan ng isang pastor. Kaya alam niyo, isa sa pinaka-stressful daw na trabaho sa buong mundo ay yung pagpapastor. Hindi ko po tinatakot yung mga gusto magpastor. Ay, mga papastorin dyan. Sinasabi lang po natin yung katotohanan. Kaya marami din pong pastor yung nadidepress. Hindi nyo alam, kala nyo siya ay okay. Kala nyo siya ay malakas. Pastor yan. Diba? Ang di lang natin alam, marami siyang dala-dala sa kanyang buhay. Pati yung problema mo, dala-dala din yan. Di ba? Kaya sabi po sa Bible, yung pong ating mga leader, no? Ay ating igalan. Dahil hindi po tayo magbe-benefit pag sila ay na-burden. Nadagdagan pa ang kanilang pasanin dahil sa atin. Dapat katulong na tayo ng ating leader o ng ating pastor. Ang sabi po, tulungan. Hindi pagtulungan. Magkaiba po yun. Iba po yung tinutulungan sa pinagtutulungan. Amen? Ibig sabihin po, pagka pinagtutulungan natin ang ating leader, ang ating pastor, lalo lang natin dinadagdagan yung pasakit na kanyang dala-dala. Amen? Kaya napaka-prone po sa atake ng kaaway kapag nag-iisa na lang. Kaya kahit po na isang leader, kailangan pa rin niya ng tutulong sa kanya, na susuporta. Amen? Ang tawag namin doon, way back nung tayo po ay nasa G12 pa, no? Sa mga mentoring, tinuturuan. Ang tawag po namin doon ay the armor bearer. Sabihin nyo armor bearer. Armor bearer. Ay, mga hindi po masyadong familiar dun sa term. Armor bearer, ay ibig sabihin po nun, ang isang warrior, meron po yung tinatawag na armor bearer. Yun po yung tagadala ng kanyang mga kalasag, ng kanyang sibat, ng kanyang mga weapons, no? Yung kanyang mga, lahat ng kanyang mga mabibigat na dala. Siya yung taga bitbit.
Kasi hindi naman lahat yon kayang bitbitin nung warrior o nung hari. Halimbawa, isang hari, gusto rin niya lumaban. Kasi yung hari po noon, kasama din sa labanan. Hindi kayo gagalang ng iyong mga nasasakupan kung ikaw yung klase ng hari na paupo-upo lang sa iyong trono. Kung maalala po natin si Haring David, siya po yung nangunguna sa mga labanan, sa mga gera. At yan po ay merong armor bearer. Para hindi siya mahirapan. No, kasi mabigat po yung mga armor ng unang panahon. Mabigat yung kanilang mga sandata. Gawa sa mga purong bakal. Kaya ang trabaho ng armor bearer, ibsan o bawasan yung bigat na dala nitong hari o nitong mga tagapagtanggol po nila. At ganun din po dapat tayo sa ating leader. Dapat tayo po yung nagiging kagaanan sa ating leader. Hindi tayo yung nagiging kabigatan. Amen? Kaya mahalaga pong tukuyin mo kung ano ang pinag-uugatan ng iyong pag-aalinlangan. Kung minsan kaya mas gusto natin mag-isa dahil nawala na tayo ng pagtitiwala sa ibang tao at sa Diyos. Kaya't mas ninais na lang natin na mamuhay na mag-isa, malayo sa ibang tao na maaaring makasakit sa atin. Tama? Kaya po tayo nag-iisa kasi takot na tayo magtiwala at meron tayong pag-aalinlangan. Lalo na sa Diyos. Kasi sabi natin, wala na akong tiwala sa Diyos. Ako na lang ang bahala sa sarili ko. Hindi na ako naniniwalang may Diyos. Kasi kung totoo may Diyos, di ba? Ganyan yung ating katwiran. Subukan po nating magtiwalang muli sa Diyos at sa ibang tao at panghawakan natin ang salita ng Diyos upang hindi po tayo madaling malinlang ng kaaway. Alam niyo kung ang ginawa lang ni Eva ay sumangguni muna siya sa kanyang asawa. Di ba? Na si Adan. Baka po hindi siya agad natukso. Kasi ang ginawa niya, nagdesisyon kagad siya sa kanyang sarili. Na pagkatukso sa kanya ng kaaway, bumigay agad siya. At sabi nga ng mga theologians, dahil lang sa labis na pagmamahal ni Adan kay Eva, kaya po niya kinagatan din yung bunga na pinagbabawal. Pero alam din ni Adan na hindi po yun ang nararapat. Ayan, kaya nadamay lang si Adan. Amen? Pero dahil sila po ay mag-asawa, sabi sa Bible, sila ay iisang katawan. Kaya yung kasalanan po ni Eva ay naging kasalanan na rin ni Adan. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pag-iisa. Diyan po, mas malapit tayo sa tukso. Yung hindi na tayo sumasangguni sa ating leader. Hindi na tayo humihingi ng payo sa ating mga kapwa mananampalataya. Sa halip, doon pa tayo tumatakbo sa mga maling tao na nagbibigay sa atin ng mga maling payo. Kaya po tayo nagkakaroon ng maling desisyon sa buhay. Amen? Again, paano po natin mapagtatagumpayan ang pag-aalinlangan? Tukuyin po natin, ano ba yung dahilan ng ating pag-aalinlangan? Isa po doon ay yung pagiging mag-isa. Yung ayaw mo nang magpatulong. Ayaw mo nang ikaw ay tulungan ng Diyos sa buhay mo. Kinakaya mo lang sa iyong sarili. Amen? Ayaw mo nang mag-church. Ayaw mo na ng fellowship. Pangalawa po, magkaroon ng malalim na pagkakilala sa Panginoong Yesus. Ayon po sa 1:10-27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Naaalala po ninyo nung lumakad ang Panginoong Yesus sa ibabaw ng tubig
At sumigaw si Simon Pedro. Ang sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, hayaan mo na lumapit ako sa iyo. At sumagot ang Panginoon, pumarito ka. At si Pedro ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Alam na alam po natin yung kwento. Subalit sa kalagitnaan, siya ay nag-umpisang lumubog. Dahil sa siya ay natakot sa mga alon at malakas na hangin. At siya ay humingi ng saklolo sa Panginoong Hesus. At dali-daling iniabot ng Panginoon ang kanyang kamay at sinabi nito sa kanya, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sa makatwid, ang kalaban po ng pananampalataya ay pag-aalinlangan. Ang kabaligtaran ng pananampalataya ay yung pag-aalinlangan. Meron ka namang faith. Kaya sabi ng Panginoon, napakaliit ng iyong pananampalataya. Meron ka namang pananampalataya. Kaya lang, meron ka ding pag-aalinlangan. Tama po. Although, tayo ay merong pananampalataya sa Panginoon Hesus. Kaya lang, hindi natin maiwasan sa buhay natin na magkaroon tayo ng alinlangan. Lord, talaga bang ganito? Ganito na lang ang buhay ko. Lord, ito pa talaga yung gusto mo para sa akin. Di ba? Nag-aalinlangan po tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi po natin lubos na mapaniwalaan yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Yun po yung pag-aalinlangan. Kaya sabi ng Panginoon, bakit ka nag-aalinlangan? Ganito ba yung madalas naririnig natin sa Panginoon? Sa mga ginagawa natin sa buhay natin? Ganito kaya, sasabihin ng Lord sa atin, anak, bakit ka nag-alinlangan? Minsan daw po, merong bahay na nasusunog. At yung anak ay natrap doon sa second floor. Sa kapal ng usok, hindi niya makita yung nasa baba. At sumigaw ang kanyang ama, anak, tumalon ka. Narito lang ako sa baba. Ang sabi ng anak, ama, hindi ko makita. Hindi kita makita. Natatakot po ako. Anak, huwag kang mag-alala. Ang mahalaga, nakikita kita. Basta tumalon ka. At ganun nga po yung ginawa ng anak at siya ay tumalon at siya ay sinalon ng kanyang ama. At hindi po siya napahamak. Kadalasan po ganun yung nangyayari sa buhay natin. Hindi natin nakikita yung future. Hindi natin makita yung hinaharap natin. Kaya tayo yung nag-aalinlangan. Lord, talaga bang tinawag mo ako para maging ganito, para maging ganyan? And Lord, wala po akong makita eh. Nasabi ng Lord sa atin, anak, huwag kang mag-alala. Bagamat hindi mo nakikita, pero nakikita ko na ito yung mangyayari sa iyo. Basta ka tumalon. Basta gawin mo yung nararapat. At gagawin din ng Diyos yung kanyang parte. Amen? Mahalaga po sa buhay natin na meron tayong pagtitiwala sa Panginoon. Kailangan nating labanan yung pag-aalinlangan. At ano po yung mabisang panlaban sa pag-aalinlangan? Yun po ay walang iba kundi yung ating malalim na pagkakilala sa Panginoon. Siguro kung ibang tao yung sumigaw na hindi, basta tumalon ka. Diba? Parang nakakatakot. Hindi siya magtitiwala agad. Pero dahil boses ng ama niya yung kanyang naririnig, buong pagtitiwala siyang tumalon kahit hindi niya nakikita yung nasa baba. Ganyan po ang tunay na pananampalataya. Amen? Di ba kagaya po nung napag-aralan natin ng mga nakaraan, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na kahit hindi mo nakikita. Yung mangyayari pa lang. Bakit kaya natakot at nag-alinlangan si Pedro? Dahil kaya natakot lang siya sa mga alon at malakas na hangin? Maaaring isa po sa naging dahilan ng kanyang pagkatakot ay dahil
Pinagdudahan niya kung talagang ang Panginoong Hesus ba ang tumawag sa kanya. Kung maaalala po natin sa pasimula po ng kwentong ito, inakala po ng mga alagad na multo ang kanilang nakita. Nagsalita ang Panginoong Hesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." At sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa iyong kinaroroonan sa ibabaw ng tubig." Yun po ay mga salita ng pag-aalinlangan. Panginoon, kung talagang ikaw yan, sige nga, gawin mo nga ito. Lord, kung talagang ikaw nga yung tumatawag sa akin, Lord, i-bless mo ako. Lord, kung talagang ito yung kalooban mo para sa akin, sige nga, patunayan mo. Ito po yung mga salita ng pag-aalinlangan. Wika niya, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan. Ito po ay meron pong halong doubt. At marami pa pong bagay sa buhay natin na ipinapakita natin yung ating pag-aalinlangan sa Panginoon. Kino-question natin kung talagang siya ba yung nangungusap sa atin. Panginoon, totoo ba talaga itong sinasabi mo sa iyong salita? Nasabi mo, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan. Bakit ganito yung nangyayari sa akin ngayon? Ito po ay mga salita ng pag-aalinlangan. Hindi niya pinaniwalaan kaagad ang tinig ng Panginoon. Bagamat ito ay nangusap na sa Kanya. Marahil sa kalagitnaan po, saka pa lang niya naisip, paano kung hindi talaga si Jesus yung tumawag sa Kanya? At doon naalala niya yung mga pwedeng mangyari sa Kanya. Pwede siyang malunod, pwede siyang mamatay. Kaya't siya ay nag-umpisang matakot. Ang tanong, gaano mo kakilala ang tinig ng Panginoon sa buhay mo? Pinagtitiwalaan po ba natin ang salita ng Diyos sa buhay natin? Alam natin sa sarili po natin, nangungusap ang Panginoon sa buhay po natin. Siya po ay tiyak sa kanyang mga pangako. Subalit tayo, bilang mananampalataya, tayo yung hindi tiyak. Tayo yung nagpapakita ng hindi pagtitiwala. Bagamat ang Panginoon, siya ay tiyak sa kanyang mga pangako sa atin, ang pagdududa ay nasa atin. Amen? Sino dito ang masayang kasama yung tao na laging tamang hinala? Na laging nagdududa. Saan ka na naman galing? O bakit ka na naman na-late? Siguro nagkita na naman kayo. Di ba? Yung mga pagdududa. Talaga ba? Talaga ba? Di ba? O, talaga lang ha? Di ba? Tayo po yung nagdududa kadalasan sa Panginoon. Minsan, maging sarili po natin pinagdududahan natin. Kahit na ang Diyos may tiwala sa atin. Tayo yung mismo nagdududa sa sarili natin. Lord, hindi ko kaya. Matiwala ka sa akin, hindi ko talaga kaya yan. Pero ang Lord, pinupush ka. Hindi anak, kaya mo yan. Magtiwala ka. Narito lang ako sa iyong likuran. Kaya may mga tao po na nagfe-fail maging sa kanilang buhay pananampalataya ay dahil inisip nila na hindi nila kaya. Lord, hindi ko na kayang maging Kristiyano. Mabuti pa nung hindi ako Christian. Masaya buhay ko. Walang mga pagsubok na kagaya nito. Pero ba't simula na naging Christian ako, parang naging sunod-sunod na. Lord, bakit ganun? Di ba? Ayoko na, hindi ko na kaya. Babalik na lang ako sa dati kong buhay na masaya. Yun po ay pag-aalinlangan na dapat po nating iwasan. Ulitin ko po ang tanong, gaano mo kakilala ang tinig ng Diyos? Ang sabi doon sa John 10:27, "My sheep listen to my voice. I know them and they know me. I know them and they follow me."
Sinusunod ba natin ang tinig ng Diyos sa buhay natin? Gaano mo kakilala ang Panginoong Hesus sa buhay mo? Marahil kaya ka nag-aalinlangan ay dahil hindi mo pa siya lubos na kakilala. Sa umagang ito, gusto ko nais ang Panginoon. Tanungin natin ang ating sarili. Kilala ba talaga natin siya sa buhay natin? Ano ang pagkakilala natin sa Panginoon sa buhay natin? Alalahanin mo yung tao na pinagkakatiwalaan sa mga oras na ito. Bakit mo siya pinagtitiwalaan ng lubos? At ganun din isipin mo, bakit ba tayo nagtitiwala sa Panginoon? At bakit din tayo nagdudula? Sabi natin na nakaraan, bagamat ang Diyos ay hindi natin nakikita, pero siya ay ating pinaniniwalaan. Na tayo ay nakakatiyak na meron talagang Diyos. At ang sabi pa natin, yung hangin hindi natin nakikita, pero naniniwala tayong may hangin. Yung utak ng katabi mo, hindi mo nakikita, pero naniniwala ka may utak yan. Tama? Bakit? Kasi yan ay ating nararanasan. Sabihin nyo nga, nararanasan. Kahit hindi natin nakikita may hangin, pero nararanasan natin na may hangin. Ayan, galing sa ventilador. Na mainit. Mainit pa rin. Kahit hindi mo nakikita na may utak ka, pero nararanasan mo na mag-isip. Tama? Naranasan nyo na po mag-isip? Ibig sabihin, meron kang nagamit para mag-isip. The fact na ikaw ay nakakapag-isip, ibig sabihin, meron kang ginagamit para mag-isip at walang iba kundi ang iyong utak. Siguro makikita lang natin yung sarili nating utak pag tayo ay inopera. Na pag biniyak tong ulo natin, doon mo lang makikita yung sarili mong utak. Tama? Pero kahit di mo nakikita yan, maniniwala ka na may utak ka. Kasi nararanasan. Ganon din ang Diyos. Kahit di natin nakikita na may Diyos, pero nararanasan natin siya sa ating buhay. Amen. Nararanasan ba natin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Amen. Sa makatuwid, tunay na mayroong Diyos na dapat nating pagtiwalaan. Pangatlo, tanggapin ang kapayapaan galing kay Jesus. Sabi doon sa verse 26, makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama na nila si Tomas. Naalala ko yung lolo ko, pangalan niya Tomas. Tatay ko naman si Isaac. Nakasara mga pinto, ito po yung isa sa miracle. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Nakakita na kayo ng taong tumatago sa pinto? Meron ba kayo nakitang gano'n? Yung tunay na tao na tumago sa pinto. Sabi doon, nakasara yung pinto, pero pumasok si Jesus. Bakit nakasara yung pinto? Kasi takot na takot po yung mga alagad. Baka sila yung sunod na dakipin na mga sundalo na Romano. Sila po ay patayin din. Kaya yung mga pintuan po nila noon, matitibay, makapal. Pero, ang milagro po doon, pumasok si Jesus. Bagamat nakasara yung pinto, siya ay tumago sa pinto. At ang sabi doon, siya ay tumayo sa kalagitnaan nila at nagsalita, sumainyo ang kapayapaan. Lord, matapos mo kaming takutin, tumagos ka sa pinto, tapos sasabihin mo, sumainyo ang kapayapaan. Diba? Parang sinasabi ng Panginoon, huminahon kayo. Maging payapa kayo, huwag kayong matakot, ako lang ito. Diba? Ako ito. Parang nung tagpo rin kanina, yung siya ay napagkamalang multo. Diba? Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Ang ilan sa ating mga pag-aalinlangan o doubts ay tinatawag po na circumstantial doubts. Sabi niyo, circumstantial. From the word circumstances o mga pangyayari.
Ito po yung mga klase ng doubts o pagtududa na mahirap malagpasan. Kasi ito po ay dulot ng mga pangyayari. Meron kang pinaghuhugutan. Sino may hugot sa buhay ngayon? Maraming hugot sa buhay. Hindi na nahugot-hugot. Hanggang ngayon, nakabaon pa rin sa kanyang puso yung mga doubts, yung mga pag-aalinlangan. Ito rin po yung mga mahirap sagutin. Katulad ng tanong na, bakit kailangan siya pa yung mamatay? Bakit ang dami-dami namang masasamang tao sa mundo? Bakit siya pa na mabuti ang kailangan mamatay? Lord, bakit kung sino yung mabait? Siya yung maaga mong kinukuha. Diba? Yan yung mga tanong po na ang hirap sagutin. Bakit kailangan pang mangyari yun sa akin o sa aking pamilya? Bakit mo kinuha yung mahal ko? Ito po yung mga klase ng tanong na napakahirap sagutin at kung minsan wala po tayong may isasagot. At ito po kadalasan ay tinatanong ng tao kapag ka po merong nakalamay, no, merong nakahimlay sa funeral. Na minsan tatanungin ka nung nagdadalang hati, no, yung namatayan. Pastor, bakit siya namatay? Bakit siya pa? Diba? Halimbawa, ikaw yung kaibigan nung namatayan. Naranasan niyo na po yung gano'n. Meron kayong kaibigan na namatayan. At ang dami niyang tanong sa buhay niya. Bakit siya pa? Bakit hindi na lang siya? Ba't di na lang ikaw? Ang sakit nun. Sabihin sa'yo, ba't hindi na lang ikaw yung namatay? Diba? Alam niyo yung mga ganun po, hindi niya kailangan sagutin. Ang kailangan lang niya kasi yung taong makikinig sa kanyang mga hinaing sa buhay. Yung kanyang mga sentiments. Yung kanyang mga hinanakit na ba't siya yung nawalan ng mahal sa buhay? Ba't di na lang ikaw? Diba? Hindi ka kailangan ng sagot. Ang kailangan niya yung makikinig. At minsan pagka sinusubukan nating sagutin, lalo lang nadadagdagan yung kanyang dalamhati. Ay, ganun talaga. Kailangan nating tanggapin. Di ba? Bakit ka? Lalo lang siya masasaktan eh. Di ba? Kaya i-practice po natin na huwag na nating dagdagan pa yung sakit ng tao nagdadalamhati. Damayan na lang po natin. Amen? Iwasan natin yung magkaroon pa tayo ng mga minsan hindi natin sinasadya, lalo pa tayo nakakasakit. Alam niyo yung mga words na gusto lang natin mag-comfort, hindi natin alam na mas lalo tayo nakakasakit dun sa taong nagdadalamhati. She is in a better place now. Diba? If that is the better place, then I want to be with Him. Gusto ko na rin sumunod. Ay, hindi. Diba? Hindi pala. Sabay bawi. Alam niyo, ang kailangan po natin, yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Katulad ng isang kaibigan na nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Yung makasama lang natin siya, panatag na tayo. Amen? Yung makasama lang natin yung taong yon, kahit wala siyang sabihin sa atin, nagiging payapa po tayo. Amen? Basahin natin muli yung verse 26. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Pansinin nyo, kasama na po si Tomas. Why? Kasi gusto niyang mapatunayan itong sinasabi ng kanyang mga kapwa alagad. Kung talagang nabuhay nga bang muli ang Panginoon. At pansinin niyo yung sinabi ng Panginoon, sumayin niyo ang kapayapaan. Ang tanging lunas lamang po na maaari nating makuha ay yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon.
Hindi man lahat ng tanong sa buhay natin ay may sagot. Pero meron pong lunas sa pag-aalinlangan. At yun po ay yung peace. Yung peacefulness, yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Lord, bakit mo hinayaan na mangyari sa buhay ko to na ako ay malugmok, ako ay malubog sa napakaraming pagkakautang? Anak, hindi ko kasalanan yan, kasalanan mo yan. Pero ito ay bibigay ko sa'yo, bibigyan kita ng kapayapaan. Yun po yung benefit, no, na tayo ay merong Diyos na natatakbuhan. Amen? Hindi man instantly masagot yung ating mga problema sa buhay, pero merong instant na kapayapaan na kayang ibigay ang Diyos sa buhay natin. Kaya nating maging panatag kahit sa gitna ng bagyo. Amen? Sabi po sa mga taga-Colosas 3:15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Amen? Ano po yung dapat nating paghariin sa ating puso? Yung mga pag-aalinlangan ba? Yung ating bang mga questions? No. Ang sabi doon, paghariin ninyo ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Mga taga-Pilipos 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ito po yung pagkakaiba ng taong nananampalataya sa Panginoon sa hindi. Kaya nagtataka sa iyo yung mga kaibigan mo, bakit panatag ka pa rin? Bakit sa dinami-dami ng problema mo, nakukuha mo pa rin ngumiti? At parang wala kang problema sa buhay mo. Why? Sabi dito, dahil sa kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Ang hirap i-explain. Hindi nila maintindihan. Bakit peaceful pa rin ang itsura mo? Hindi po yung ihimlay na. Yung pag tinignan ka ng ibang tao, parang kaya mong dalhin yung iyong mga problema. Amen? Kasi meron kang Diyos na natatakbuhan. Meron tayong pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Ano unang sinabi ng Panginoong Hesus nung siya ay nagpakita sa mga alagad? Sumainyo ang kapayapaan. Ito po yung sinasabi sa simbahan. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Hindi po, ayan. Nung bata ako, di ko maintindihan yun. Kala ko nagtatawag ng pusa. Peace. Yung pala, peace be with you. Yun po yung kauna-unang sinabi ng Panginoon. Why? Kasi alam ng Panginoon, yun yung una nating kailangan. Amen? Yun yung number one nating kailangan sa buhay natin, yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kahit napakarami nang nangyayari sa ating paligid, yung disyerto na binagyo. Di ba kailan lang yung nabalita, yung Dubai, disyerto, inulan. Hindi lang basta ulan, yung ulan na pumatak sa kanila ay katumbas ng 2 taong pag-ulan. Imagine, 2 years of rain in just 24 hours. Kaya sila ay sobrang nagulantang. At meron din pong mga namatay. Ang dami na pong nangyayari sa ating paligid. Pero, kahit nung time po ng COVID, ang laki po ng kaibahan ng tao may pananampalataya sa Panginoon. At yun po ay yung kapayapaan. Amen? Punuin natin ang ating sarili ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Alam ng Panginoon, kailangan ng mga alagad yung kapayapaan. We need the peace of Christ to overcome doubts in our life. Kung wala kang kapayapaan, mapupuno ka ng pag-aalinlangan at tanggapin mo ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Yan po ay isang bagay na kailangan mong tanggapin.
Pwede mong tanggapin, pwede mo rin hindi tanggapin. Nasa sayo po yan. Pero yan po ay libreng ibinibigay ng Panginoon sa atin. Nasa sayo na lang kung ikaw ay pupunuin mo yung sarili mo ng pag-aalinlangan o ng pagtitiwala sa Panginoon. Paano tanggapin ang kapayapaan mula sa Panginoon? 1:16-33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito po ang tunay na pangangaral ng Panginoon. Hindi siya nangangako ng buhay na madali. Hindi siya nangangako ng buhay na masarap. Anong sabi ng Panginoon? Sinabi niya sa mga alagad, magdaranas kayo ng kapighatian. Pero anong pangako ng Panginoon? Bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Kaya yung mga nangangaral po, yung mga prosperity gospel, pag ikaw ay naging Kristiyano, yayaman ka, aasenso ka, gaganda buhay mo. Yun po ay kalahating kasinungalingan. Amen? That is half truth. Although sinabi ng Panginoon tayo ay kanyang pasasaganahin, pero hindi niya kailanman ipinangako na hindi tayo dadanas ng paghihirap. Amen? Peace is knowing that Jesus has overcome the world. Yun po ang kapayapaan. Paano natin tatanggapin yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon? Kailangan po nating paniwalaan na napagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang sanlibutan. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan dahil alam natin na ang Panginoong Hesus ay mananagumpay. Sabihin nyo nga, mananagumpay. Mananagumpay. At dahil ang ating Panginoon ay mananagumpay, tayo din ay mananagumpay. Sabi sa Romans, we are more than conquerors. Ibig sabihin, kaya mong pagtagumpayan yung pag-aalinlangan na yan, kapatid. Sabi mo nga sa katabi mo, isa kang mananagumpay. Tayo po ay mananagumpay dahil sa Panginoon. Hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos sa buhay natin. Because Jesus has overcome the world, we can also overcome the world. We can overcome our worries, our doubts, our anxieties, and even our sin. Kaya din natin mapagtagumpayan yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. Amen? Pang-apat po, panghuli. Bibilisan ko na lang po para hindi matagal. Tigilan ang pag-aalinlangan at manampalataya. Sabi dun sa verse 27, at sinabi niya kay Thomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, sa halip ay maniwala ka. Amen? Matindi po ang mga salitang binitawan ni Thomas. Ang sabi niya sa verse 25, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Anong hinahanap natin sa Diyos? Yung ebidensya. Para tayo maniwala. Lord, kung gusto mong maniwala ako sa iyo, pagpalain mo ako. Bigyan mo ako ng magandang sasakyan, ng magandang bahay, ng magandang asawa, at magandang mga anak. Kung talagang totoo ka sa buhay ko, ibigay mo lahat ng gusto ko. Di ba parang ganito rin yung gustong sabihin ni Thomas? Maniniwala lang ako pag nahawakan ko yung kamay mo. Pag nakita ko yung mga butas sa kamay mo. Kaya sabi nito, matindi po itong salitang binitawan ni Thomas. At kahit wala ang Panginoon, noong mga sandaling yun na sinabi yun ni Thomas, alam ng Diyos ang puso ng bawat tao. Kaya pagdating niya,
Tukoy niya kung sino yung merong duda sa kanya. Tama? Alam niya na si Thomas yung merong pagdududa. Kaya sinabi niya kagad kay Thomas, yung mga salita po nito. Alam ng Panginoon ang laman ng ating puso. Alam niya kung tayo ay puno ng pag-aalinlangan, subalit nais ng Panginoon na tayo ay mapuno ng pananampalataya. Tigilan mo na ang pag-aalinlangan at maniwala ka sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na ang pag-aalinlangan. Huwag na nating pagdudahan ng Panginoon sa buhay natin. Huwag nating pagdudahan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Na kaya ng Diyos baguhin ang ating buhay. Hindi lang materially, hindi lang physically, kundi maging spiritually. Yung mga bagay na hindi nakikita. Kayang baguhin ng Diyos yung ugali mo, yung pamumuhay mo. Kayang tanggalin ng Diyos yung mga bisyo mo, yung kasalanan mo. Kayang maalis yan sa tulong ng Panginoon. Manampalataya ka sa Panginoon at ikaw ay maliligtas. Kung nais mo na mapagtagumpayan ng pag-aalinlangan o kawalan ng pananampalataya, kailangan mong manampalataya sa Panginoong Hesus. At kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, ay kailangan mong maunawaan na tanging kay Hesus lang masusumpungan ang kaligtasan. At siya ay namatay sa krus upang tubusin ka sa iyong mga kasalanan, upang sa gayon ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa 1:3-16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kahit sa isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon, ay hindi magpahamak, kundi ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga sandaling ito, tayo po ay tumayo. At kung nais natin na magsuko ng ating buhay sa Panginoon sa unang pagkakataon sa buhay natin. O kahit na ikaw ay dati na nagsuko ng buhay sa Panginoon, subalit ikaw ay hindi pa rin tiyak kung ikaw ay ligtas na nga ba. At ikaw ay merong aasahan na buhay na walang hanggan. Maaari mong sabayan ang maiksing panalangin na ito ng pagtanggap sa Panginoon, ng pagsusuko ng iyong buhay sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na ipinaalam mo sa akin ang paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Inaamin ko na ako ay makasalanan at ako ay taus-pusong humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Ako ay naniniwala na si Jesucristo ay namatay para sa akin bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Baguhin mo ako sa dati kong mga maling gawain. Tinatanggap kita ngayon, Jesus, bilang aking Panginoon. Pumasok ka sa aking puso at buhay bilang aking Diyos at nag-iisang tagapagligtas. Nakahanda po ako sa tulong ninyo, Ama, na sumunod kay Jesus bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Patuloy tayo manalangin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na ito na aming narinig. Patawarin mo kami kung kami ay napuno ng pag-aalinlangan sa aming buhay. Pinagdudahan namin ang iyong salita, ang iyong mga pangako sa buhay namin. At kami ay nakinig sa maling tinig, sa tinig ng kaaway, na kinukwestiyon ang katotohanan ng iyong salita sa buhay namin. Panginoon, nais po namin na labanan at mapagtagumpayan ang pag-aalinlangan sa aming buhay. Panginoon, ipakita mo sa amin, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami nagdududa at napupuno ng pag-aalinlangan sa buhay namin. Marahil ay dahil kami
ay nag-iisa sa aming buhay pananampalataya. Hindi kami nakikinig sa aming tagapagturo, sa aming mga leader. Sa halip kami ay kumikilos ng naaayon sa aming kagustuhan. Hindi kami nakikinig, hindi kami sumusunod sa iyong salita. Sa halip ay sinusunod namin ang sarili namin mga kagustuhan sa buhay. Salamat, Panginoon. Dahil kami nagkaroon ng pagkakilala sa iyo, tulungan mo kami na magkaroon pa ng mas malalim na pagkaunawa sa iyong salita at sa iyong kalooban sa buhay namin. Upang sa gayon, ano man na mangyari, ay magagawa namin na magtiwala sa iyo, Panginoon. Ano man yung sitwasyon ng buhay namin, alam namin na hindi lingid sa iyong kaalaman ang aming kalalagayan. Salamat, Panginoon. Dahil alam mo, batid mo ang sitwasyon namin, Panginoon. Alam namin na batid mo ang aming pinagdaraanan sa mga oras na ito. Kaya't kami ay nagtitiwala sa iyo. At nais din namin tanggapin ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Upang sa gayon, ay hindi kami mapuno ng pag-aalinlangan o doubts sa buhay namin. Bagkus kami ay mapuno ng kapayapaan na hindi maunawaan ng tao na nagmumula sa iyo, Panginoon. At magagawa po namin na mapagtagumpayan anuman yung pagsubok na aming pinagdaraanan. Dahil kami ay may taglay na kapayapaan na galing sa iyo. Panginoon, nais na po namin tigilan ng pag-aalinlangan sa buhay namin. At magsimula kami na magkaroon ng lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na anuman yung nangyayari sa buhay namin, ito, Panginoon, ay ipinahintulot mo sapagkat meron kang layunin. Meron kang dahilan sa lahat ng bagay. Kami man ay dumaranas ng paghihirap sa mga panahon na ito. Alam namin, Panginoon, na ito ay meron ding hangganan. At ipararanas mo rin sa iyong mga anak ang buhay na ganap at kasiyasiya at merong kaginhawaan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga pangako na aming patuloy na pinangahawakan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Tayo po ay maaaring munang umupo.